May napanood ako dito sa TikTok na about sa friendship na hindi niya na fina-force yung mga may lip tint ako. Hindi niya na fina-force yung mga relationship niya sa mga friends niya, ganyan. Alam nyo guys, isa rin sa yan natutunan ko. Lalo na kapag yung isang tao maraming sa paligid niya, maraming hate sa'yo or for some reason, wala ka namang ginagawa sa kanila. Ginadji sila sa'yo. Parang ganon. So, syempre, hindi mo maging honest na tayo. Talagang madadamay at madadamay ka. I mean, tawag ba dito? Mamanipulate ka talaga ng mga tao sa paligid mo. Which is, kung magpapanipulate ka, pero yun nga, di ba? Actually, ganyan din nasa feel ko. Kasi, simula nung marami na ako napagdaanan sa buhay, yung sinabi ko dun sa pastor namin, nagtanong kasi ako na parang ba't ngayon, simula nung nabaptize ako, ganyan, parang mas malakas na yung basa ko sa isang tao. Pas parang lumakas yung radar ko sa isang tao. I know kapag sincere siya, kapag hindi, or something ganon. Di naman sobrang parang marunong ka na manghula or something. Parang mas naging wiser ka ngayon. Alam mo na kung sino yung bibigay mo yung 100% energy mo. Alam mo na kung kayo ka lang tatahimik. Yung sakto lang, ganyan, makikinig ka lang. Or kayo ka mag-open up. Parang ang tawag daw doon is discernment. Discernment yun. Nagkaroon ka ng gift na ganun. So ngayon, parang mas nakakabasa ka na ng tao. Actually, before, so sobrang kailangan ko ng validation, takot na takot ako mawala ng kaibigan, parang minsan nakikiramdam pa ako na parang may problema ba, ganyan. Parang ang dami kong oras para i-prove or mag-investigate na parang, ano ba, what's wrong? Parang ganun. So, sa dami ko lang pinagdaanan ngayon, totoo yun eh. Hindi mo kailangan i-force yung friendship or relationship mo sa isang tao. Kasi pag isang tao, mahal ka niya. Like ko sinasabi to sa inyo. Cliché, pero like ko sinasabi sa inyo to. Pag mahal ka ng isang tao, kahit anong mangyari. Kasi lahat ng relationship yan, whether sa family mo, friends, husband mo, sa anak mo, relationship is, sa atin talaga yan eh. I mean, i-work out mo talaga yan. Kailangan ng effort, kailangan ng matinding pasensya. So, niniwala ako na kahit anong gawin mong desisyon sa buhay mo, pag mahal ka ng isang tao, mahal ka, tanggap ka. Same lang din sa friendship yun. So, ang dami ko na napagdaanan sa buhay. Ngayon, parang na-realize ko na siguro hanggang dito lang siya sa life ko. Hindi naman sa porket wala kang utang na loob, porket may nagawa ka sa kanya or nagawa siya sa'yo na hindi nag-workout after that. Siguro yun lang yung hanggang doon lang siya sa buhay. Yun lang yung purpose niya. But it doesn't mean na wala ka utang na loob. Masama ugali mo. Ganon. Diba? Hindi naman sa ganon yun. Kasi pag alam mo naman yung totoo na wala ka naman talagang ginawa sa tao. And siguro nag-iba lang yung priorities nyo or hindi ka lang talaga niya priority, ganyan. Or basta ganon eh. So, ngayon, parang mas maganda na lang i-spend yung time na lang kung saan ka mag-i-improve, paano ma-improve yung sarili mo, paano mo ma-improve yung relationship mo sa ibang bagay. Hindi kasi siya sa porket hindi mo nabigay yung same na ginagawa sa'yo is wala ka ng utang na loob. Kasi dati ang dami mong time na parang i-figure out everything na ano kayang meron, ano kayang bago, anong meron, bakit parang ganito. Ngayon parang just go with the flow ka na lang kasi nakakapagod din na yung lahat gagawin mong effort tapos wala rin naman. Same lang yung iisipin sa'yo. Hirap. Tapos makikita mo naman yan kung ano ka sa buhay ng isang tao. Makikita mo naman yun, mafe-feel mo naman yun. So, bakit mo pa ipupush yung sarili mo? Diba? Kung hanggang dun ka lang sa isang tao. Basta ako like kung iniisip ngayon, alam ni God yung heart natin. Alam niya yung totoong intention natin sa tao, sa bawat tao nakakasalimuhan natin. Marami tayong bagay nakikita na parang hindi maganda, pero parang nahi-hesitate kang mag-open na lang sa kanya kasi parang alam mo wala kang laban pa. Iyaan mo na lang siya i-figure out kasi baka pag sinabi mo pa
ikaw pa yung maging masama. Minsan kailangan mo na rin manahimik kasi minsan parang ikaw pa yung nagmamalasakit, parang ikaw pa yung napapasama. Ano ba namang laban mo? 'Di ba? Sino ka ba sa buhay niya? Para minsan paniwalaan or what? Pero may nakikita ka na parang hindi tama, pero hinahayaan mo na lang. Hindi yun dahil sa wala kang pake. Kasi minsan mas okay na lang manahimik kasi minsan parang ikaw pa yung napapasama. Lalo na sa mga taong hit na hit ka. Na kahit anong gawin mo, wala. Iisa lang yung tingin sa'yo. Minsan din may mga bagay na nagagawa ka na hindi ka na nakakapag-isip kasi kailangan mo na hindi nila naiintindihan kasi hindi sila same situation mo. But for sure, darating yung time na lahat, sabi nga ni Pastor, 'di ba, na ang ganda ng preaching din last time, na hanggat wala ka sa sitwasyon, huwag kang magja-judge. Kasi sa kanya may nangyari sa kanya na parang nag-judge siya, ganyan, sa isang bagay na parang kahit wala naman siya sa sitwasyon, feeling niya nasa sitwasyon siya doon, biglang nangyari sa kanya after ilang years. Ganon. Kaya nakakatakot maghusga sa mga sitwasyon ng bawat tao, nakakatakot na mag-judge sa mga desisyon ng mga ibang tao na para ang weird sa atin porket okay yung posisyon natin sa buhay, tapos may makikita tayo na something na ginagawa niya na parang off sa atin. Hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan niya, guys, kung bakit niya yung nagagawa na hindi naman siya ganon. Huwag nating antayin na mangyari sa atin bago natin ma-realize yung mga ganong bagay. Kasi darating at darating yung araw kung anong ginagawa natin, yun yung mangyayari sa atin. Whether maganda yan or hindi. Yung sinasabi ko sa inyo. Kasi ang dami nangyari sa akin kaya niloloko yung pride ko. Kasi nung time na super okay ako, ang dami sa paligid ko na may pinagdadaanan. Na parang ang daling manghusga. Ba't kaya ganito? Bakit kasi ganyan? Bakit gano'n? Dapat ganito. Pero pag sa'yo pala nangyari, maiintindihan mo lahat. Parang hinayaan ka ni God na gawin yun para makita rin yung totoong tao sa paligid mo na magkamali ka man or hindi, andyan dyan at naiintindihan ka. At nakita mo yung sa ginawa mong ganun, minsan may mga desisyon ka na hindi okay. Nakita mo yung totoong taong nagstay at lalo ka pang tinulungan at tinutulungan ka para umangat ka. Yun yung mga taong dapat mong balikan kapag binigay na sa'yo ni God yung breakthrough mo, yung plans niya sa'yo, yung reward niya sa'yo. Yan yung mga tao na dapat mong babalikan kasi sila yung totoong tao na, galing nga, kasi totoo yung finifilter ni Lord talaga. Minsan, akala mo, ano ba to Lord? Punishment ba to? Pero hindi mo alam yung ginagawa ni God sa buhay mo. Is finifilter ni God yung mga tao na hindi na siya karapat dapat sa buhay mo kasi yung plano niya na para sa'yo, gusto niya yung hindi na masasayang yung ibibigay niyang blessing sa'yo. Ito yung mga tao na dapat mong i-appreciate, mas mahalin kasi sila yung mga taong andyan dyan para sa'yo. Ayaw na ni God isama yung mga taong magbibigilan na sa'yo ng stress, mapapahama ka, at yung mga taong basta alam mo na hindi nakarapat dapat sa plano niya kasi ayaw niya nang maligaw ka, ayaw niya nang bumalik ka sa dati ng mga desisyon mo parang bara-bara lang kasi natuto ka na magiging wise ka talaga along the way, basta si God lang hayaan mo sa mga sitwasyon na minsan parang nagtataka ka na bakit Lord, ano bang nagawa ako, bakit kaya, pero ngayon ang pag may hindi maganda nangyari, ang iniisip ko na lang, okay Lord, anong gusto mong matutunan ko sa sitwasyon na to? And then surrender everything. Kaya natataka kayo, diba? Bakit parang wala akong pinagdadaanan, nakakapag-ayos pa ako, parang happy pa ako. Kasi guys, alam ko God is working Ang dami niya nang pinakitang miracle sa buhay namin. Sa buhay ko personally, sa akin talaga. Kaya 100% yung trust ko talaga kapag may hindi maganda nangyayari. Sa Lord, ko alam mo to lahat. Ikaw na bahala. Ilaban mo to, Lord. Alam ko na hindi mo hahayaan na mangyari to dahil gusto mo akong ipahamak. Alam ko, binigay mo to sa akin kasi may gusto kang ituro para hindi na maging worse pa in the future. Ganun na yung thinking ko kapag may pinagdadaanan ako. Hindi dahil feeling ko pinaparusahan ako, kundi may something si God na gustong ituro sa atin. Yun lang.